Magandang gabi po sa lahat. Sa loob po ng 2 minuto ay magsisimula na po ang ating pananambahan. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang mga awit, 1 hanggang 2. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama dakila at makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli, Panginoon, kami ay nagkakatipon sa inyong pangalan. Maraming salamat po. Kami po ay muling binigyan nyo ng pagkakataong panalanginan, magpuri at maluwalhati po ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na patuloy po ninyong binibigay po sa amin. Gabayan niyo po kami ngayon, gabi sa aming pananambahan. Ikaw po ang aming mapapurihan, ikaw po ang aming madakila. Ganon din po sa aming online na pananambahan. Samahan niyo po kami, ang may mga bilang po at ang taong gagamitin niyo na magsalita sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pastor
ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pasasalamat o testimony. Ang magbibigay po ng testimony sa atin ngayong gabi ay ating pong Sister Bea Balida. Magandang gabi sa atin lahat, lalo't higit sa ating Panginoon Diyos. Dahil alam natin na kung saan nagkakatipo ng ganitong pagkakataon o ng ganitong gawain, narito po siya sa ating kalagitnaan. Kaya naman ay batiin natin na magandang gabi ang ating Panginoon Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa ginagawa niya para sa amin, lalo na sa pamilya ko. Bagamat may mga sablay ang ginagawa ng aking pamilya, subalit ay patuloy niya ipinadadama ang presensya niya sa buhay namin. Lalo na sa aming pamilya. Dahil alam ko yan, kahit may mga pagkukulang, nandun pa rin din po ang presensya niya. Kaya po aking patuloy yan, ipinagpapasalamat sa ginagawa niya para sa amin. Di niya kami pinababayaan. Sa buong maghapon ay pinagpapala kami. Sabi nga, 3 beses sa isang araw, isa na pang pagpala yan sa amin. Higit sa lahat, pagka umaga ay paggising pa lamang, isa yang pagpapala din po yan sa amin. Kaya binabalik ko yan sa kanya, palagi yan, araw-araw ang patuloy na pasalamatan siya sa ginagawa niya sa amin, sa kabilangan ng mga pagkukulang namin. Talaga lately, talagang mga pasaway kami. Sinasabi kong kami dahil pamilya ako Pero kahit pa paano, hindi ko na sinaman din sinusundan. Nandoon lamang ako sa santabi, ang patuloy na pakipag-usap sa Panginoon Diyos. Naniniwala ako niyan. Kaya yan ay ibinabalik ko yan palagi sa Diyos. Ginagawa niya sa amin. Na mga pasaway kami. Kaya yun ang masasabi ko sa aking pasasalamat sa Kanya. Pasasalamatan ko yan palagi siya na lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng sitwasyon ng buhay namin, pinagpapasalamat ko yan. Kahit sa aking mga panalangin. Kasi pag umaga, kasama ko ang asawa ko. Kasama. Pero hanggang dun lang. Ningas kugon ba? Sinasabi ko yan. Kasi nga, nakikita ko sa 2 kong mata at naririnig ko na lalo na kung nanalangin ako, talagang gumagawa siya ng mga bagay-bagay na hindi kalulugod ng Panginoon Diyos. Pero ganun pa man, sabi ko, ikaw na lang bahala sa Kanya. Andiyan kami niyan, nananalangin. Talaga naman. Siguro kung may makakakita sa Kanya, iiling-iling sa ginagawa. Pero ganun pa man, ay pinagpapasalamat ko yan sa Diyos dahil nga binibigyan pa rin din kami ng iba't ibang paraan pagpapala sa amin. Buhay nga lang tulad ko dahil may tinataglay akong karamdaman pero hindi ko yan alintana at sinisikap kong maging malakas. Kasi nga, inaangking ko talaga na kasama ko siya sa lahat ng oras ng aking buhay. Yun lamang po ang talagang masasabi ko na siya ay totoo sa aking buhay. Sa aming buhay, kahit may mga pasaway, lalo na ang kabuuan talaga ng pamilya namin, dapat nga nagsisimula sa lalaki, hindi ba? Pero nakakalungkot. Pero ganun pa man, ipagpapasalamat ko yan sa Panginoon Diyos dahil nga sa kabilangan ng lahat niyan, ay gayon na lang. Binibigyan pa rin din kami ng pagpapala sa iba't ibang paraan. Salamat, ibinabalik ko yan sa Panginoon Diyos, ang ginagawa niya sa amin. Kaya, yun lang po. Salamat. Isang mapagpala pong gabi sa ating lahat. Tayo po'y tumayo.
Tayo po'y umawit sa papuri ng ating Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa gabing ito. Tayo pong lahat. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalingalan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa mga oras po na ito, patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-awit. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Narito namin, kariktan ng iyong mukha, sumasamo
iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon naman po ito ay dadako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon Diyos na ihahatid po sa atin ng ating tagapaglingkod ng Panginoon, kapatid Joey Talampas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po. Good evening po. Tawag dito, nais ko po muna sanang mag-share din ng mag-share din po ako ng mga biyaya na natanggap po natin, di ba, sa ating Panginoon. Yun po. Ako po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon. Itong lumipas na mga araw, actually, may mga pinagdaanan ako. Ako po, hindi po yung aking pamilya. Dahil po sa aking mga tawag dito, mga sideline. Yun. Meron po kasi kung naging suliranin, siguro past, mga 3 weeks. Tungkol po dun sa aking project na sa tracking. Nagka-problema ako dahil yung aking kausap, ako yung nakakontrata po dun sa tracking, nakapirma ako. And then yung kausap ko kasi hindi nakabayad.
Actually, 700,000 yon to be exact. Pero may nabayaran na ilan, naging kalahati. Pero, napakabuti po ng Panginoon. Siyempre, sa atin po bilang mga Kristiyano, tayo po ay patuloy, di ba, sa pagdulog sa Kanya, sa pagdadasal kung ano yung dapat gawin. Siyempre, yung nga, sabi nga natin sa ating mga pag-aaral na hindi naman po natin kakayanin sa sarili lang natin. Magaling po, papasalamat ako kay Lord dahil ako yung nagtuturo every Sunday, di ba, sa kalalakihan. At the same time, yung mga topic, talagang yun po yung nagtuturo rin sa'yo kung paano yung mga dapat mong gawin. Actually, di ba, yung topic natin tungkol sa salita ng Diyos. Nung nakaraan linggo, naalala ko yung sa Psalm 119, ano yung sabi doon? Di ba, yung prayer ni David na yung salita ay ituro sa kanya, tapos upang ito ay matutunan niya at magamit. Di ba? Ibig sabihin, sa ating pong pagharap dito sa mundo, di ba, may mga pagsubok na dumarating. Yung prayer natin, minsan pansinin natin, baka mamaya ang pinagpe-pray natin, Lord, alisin mo po sa akin itong pagsubok na to, di ba? Minsan may mga ganon. Ito sa mga kabataan, take note. Siyempre, to be practical, honest, yung kasalanan po, hindi naman totally talaga maaalis ng ganun-ganun lang yun . Ang kailangan po, ang ipagpe-pray natin sa Panginoon, ipagkaloob niya sa atin yung kanyang salita upang ito yung ating maisakatuparan, ituro niya sa atin kung ano yung ating gagawin. Sa ating prayer, ipag-pray natin na ituro sa atin ng Panginoon yung salita niya para ito yung ating gawin sa pagharap natin sa ating mga problema. Hindi ho natin, siyempre hindi naman pwedeng pagpe-pray natin na yung problema bigla na lang maglaho, di ba? Kailangan malaman natin kung paano natin ito haharapin. At ito ay mahaharap natin, siyempre, hindi nga sa sarili natin, kundi sa salita ng Diyos. Yung salita niya, yun po yung magtuturo sa atin kung paano natin haharapin yung problema, kung ano yung mga sasabihin natin doon sa mga kausap natin. Actually, ganun yung hinarap ko . Through messaging, nagtsatsaga ako na i-message yung aking mga kausap para magawa ko ulit na mapag-meet at yun po ay nangyari ulit kagabi. At sa aming pag-meet, nagkaharap-harap kami, nakiusap yung aking yung aking kausap, tapos yung aking kakontrata, tapos nagkapirmahan doon. At sa ganung paraan, naging maayos po yung aming mga pag-uusap, nagkasundo po. Ibig sabihin, yun yung mga paraan na dapat, pag mayroong problema, huwag kayong maiinis, huwag kayong magsasalita ng hindi maganda, dahil pagka ginawa niyo, matatapos po yung usap nyo. Kailangan, tiyagain nyo, matutunan nyo yung nais ng Panginoon, yun po yung nagagawin nyo pakikipag-usap, both parties. At syempre, at doon, hindi nyo mapapansin, nagiging maayos pala, tapos nagagawa nyong pag-ayusin ulit, or nasosolve nyo yung problema. Ganun po, yun po. Senior ko lang po yung aking experience, at sapagkat lubusan po yung aking pasasalamat sa Panginoon, sapagkat hindi ho basta-basta pera yung pinag-uusapan, may stress ako. Ako naman, hindi ko naman sinasabi sa kanila, pero nakikita rin nila. Pero hindi rin naman ako nawawalan ng loob dahil kaya ko naman din bayaran. Meron namang pwede naman mangutang . Yun po. Salamat po sa Panginoon na i-share ko po yung aking mensahe. At sa pagkakataon ito, manalangin po muna tayo para po sa, na-share ko yung aking pasasalamat at ngayon po ay mag-pray po muna tayo. Yuko na lang po tayo para po sa aking pagmemensahe. Tayo po yung manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ama, dinadalangin ko po ang aking pagtayo sa harapan. Dalangin ko ang inyong pangunguna. Ama, ang banal na Espiritu, ang siya magturo ng mga sasabihin, ng mga lalabas sa aking bibig, O Ama. Maitaas ang inyong pangalan, O Ama, sa mga katuruan na ito, O Ama. At
nawa ay kapulutan at maisabuhay po ng bawat isa na narito na nakakarinig po ng inyong mensahe, O Ama. Maraming salamat, Ama. Lahat ng ito'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yun. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan o ating pag-aaralan po ay alam niyo na rin po ito. Ito po yung the story of Ruth, Naomi, and Boaz. Di ba? Ito po ay isang love story actually. Di ba? Ayan, pakita po natin yung picture. Para at least merong tayong idea, di ba? Maglalaro sa isip natin na kung ano yung ayan, ganyan yung itsura. Yan po. The story of Ruth, Naomi, and Boaz. Pamilyar na pamilyar, di ba? Bali, ang kwento ni Ruth, ni Naomi at Boaz ay isang salaysay ng katapatan, pag-ibig, at paggabay ng Diyos. Di ba? At ang lahat ng yan ay mula sa Book of Ruth. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng taggutom sa lugar po ng sa bayan ng Bethlehem. Si Elimelech at si Naomi. Si Elimelech po yung asawa po ni Naomi. Siya po yung taga Bethlehem. Ay pangsamantalang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang anak na sina Mahon at Kelyon. Yun po yung kanilang mga anak na dalawa. Si Mahon at si Kelyon. Tapos, namatay po si Elimelech, yung pong asawa ni Naomi. At siya po ay naging byuda. Lumipas po yung 10 taon, namatay naman po yung kanyang dalawang anak. Si Mahon at si Kelyon. Actually, mahirap bigkasin Yun. Tapos, nung time na yon, nabalitaan po ni Naomi na masagana ang ani sa Bethlehem. Kaya, siya po ay nagpasya na bumalik. Bali, balo na po siya doon. Namatay na rin po yung dalawang anak niya. Ang tanging kasama na lamang po niya ay yung balo ng kanyang dalawang anak. Sino po yon? Yun po ay si Orpah at si Ruth. Yun po. Diyan na po yung si Ruth. Ayan. Tapos, nung nabalitaan ni Naomi na masagana na po yung ani sa lugar ng Bethlehem. Kaya siya po ay nag-decide na bumalik na. Paano? Nandun po sila sa Moab Yung Moab po, yun po ay lugar ng mga tawag dito, ng mga hindi Israel. Hindi sa lugar nila yon, kundi naging dayuhan po sila ron. And then, nag-decide po si Naomi na bumalik na po sa kanilang bayan, diyan po sa Jerusalem. At sa kanilang paglalakad ay kinausap po niya yung kanyang mga manugang. Ano po yung sinabi niya? Yung mga bata, I'm sure na pag-aaralan niyo to. Ano yung sinabi niya sa kanyang dalawang manugang? Diba? Ayun, tama po si Ate Cora. Pinauwi na po niya yung kanyang dalawang manugang para bumalik na sa kanilang mga ina, sa kanilang bayan. Sapagkat nais ni Naomi na magkaroon uli ng sariling asawa at pamilya, yung kanyang pong dalawang magulang. Ano po yung sabi nga ni Naomi doon? Na, sabi niya sa Ruth, ako ay pinagkaitan ng ni Yahweh at ayaw ko kayong idamay sa aking karanasan. Yung umuwi na kayo upang magbalik sa inyong mga bayan at kayo'y magsipag-asawa muli at magkaroon kayo ng inyong mga pamilya. Yun po yung sabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang. Pero, yung manugang niya,
Ayaw po, mahal na mahal po kasi nila si Naomi. Niya po nila, tapos sabi nila, hindi po namin kayo iiwan, sabi ganon. Pero nag-insist po si Naomi, tama po ba yung pronunciation ko? Naomi, yan. Tama po. Sabi po niya, umuwi na kayo sapagkat hindi na ako magkakaanak. Paano iniisip niya na yung dalawa, kung magkakaanak siya, yun ulit yung kanilang mapapangasawa. Sabi pa niya doon, sabi ni Naomi, kahit ako ay makapag-asawa ngayon at manganak, ay hindi nyo pa rin mahihintay yung aking magiging anak para inyong magiging asawa. Kaya umuwi na kayo at magbalik na kayo sa inyong mga magulang, sa inyong bayan, at kayo ay mag-asawang muli at magkaroon ng sariling pamilya. Si Orpah ay yumakap kay Naomi. Tapos nagpaalam po siya na babalik na siya sa kanyang bayan. Subalit, si Ruth po ay ganito po yung sabi. Ayan. Sa Ruth 1:16-17, yan, basahin po natin. Yan. Ano po yung sabi ni Ruth? Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Sasamahan kayo pumunta. Kung saan man kayo pumunta. Teka, tama ba? Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging bayan, aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagang kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Di ba? Alam nyo, sa Bible, iyan po raw ay isa sa powerful na verse. Sapagkat iyan po daw yung, sabi diyan, declaration of loyalty, sacrifice, and conversion. Diba? Yung conversion po ni Ruth from isang Moabita sa pagiging isang Israelita. Kaya napaka-sweet po nung verse na yan. Napaka-powerful po yung verse na yan. Isa sa mga powerful verses dito po sa Biblia. Sabi pa po dyan sabi niya, huwag na ninyo akong, nung mga panahon na yan, di ba, hindi na po niya pinayagan si Ruth na bumalik, kaya bumalik na po sila sa Bethlehem. And then sa pagdating po nila sa Bethlehem, nakita po ng mga kababaihan doon, si Naomi, tapos sabi ni Naomi, huwag nyo na akong tawaging Naomi, tawagin nyo na akong Mara, sapagkat ako ay pinarusahan, ako ay pinagkaitan ni Yahweh, sabi nilang ganon. Actually, niresearch ko yung, napuzzle ako, may ibig sabihin yung Mara. So, dapat may ibig sabihin din po yung Naomi. Ang Naomi po raw, ang meaning po daw nun ay sweetness, pleasantness, delightful. Yun po yung meaning ng pangalan ni Naomi. Tapos, sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi, kundi tawagin niyo na akong Mara. Yung Mara po, ang ibig sabihin naman is bitterness, kapaitan. Sapagkat yung dinanas po ni Naomi, namatay yung kanyang asawa at namatay po yung kanyang dalawang anak. Kaya sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi, kundi Mara. Yun na po. Tapos, isang araw po, ay nung nandun na sila, nakabalik na po sila. Paano? May sarili po silang bahay dyan eh. May sarili silang lupain. Kaya lang naman po siya umalis dahil nagtagtuyot po sa Bethlehem, kaya't ninais ni Elimelech
na magpunta sila sa Moab upang doon mamuhayan. Dahil walang ane doon sa Bethlehem nung time na yon. Tapos, nung bumalik na sila sa kanilang tahanan, one day, sabi po ni Ruth na mamumulot ako ng uhay sa bukid. Ano po ba yung uhay? Di ba? Malalim yan. Opo, yung butil. Yun po, butil ng palay. Pero nung time na yan, hindi po palay yung kanilang tinatanim. Yun po yung mga trigo, yung mga ganon. Kaya yun po yung kanyang sabi niya, di ba, panahon nga po ng pag-ani, kaya may mga nag-aani. Kaya sabi ni Ruth sa kanyang biyanan, mamumulot ako ng uhay sa bukid. Ang nangyari po, may mga nag-aani po, naggagapas po nung kanilang bunga, yung mga nalalaglag po nun, yun po yung kinukuha ni Ruth. Nandun po siya sa likuran, tapos pinupulot po niya yon para makain nila na magabyanan. Dahil may mga kaugalian po ang mga Israelita noong mga panahon na yon na kapag kamo may mga pagka-aani, hindi na po talaga nila, kahit saan pong field, ganun po yung kanilang gawa, hinahayaan po yung mga nalalaglag doon sa kanilang pag-ani para mapakinabangan naman po ng mga nangangailangan. Kaya ganun po yung ginawa. Kaugalian po yun eh. Laging may mga ganung gawain, every time na may nag-aani, meron pong sumusunod sa likod para sila po yung sisimot ng mga nalalaglag. Tapos nung panahon po na yon ay nagkataon na doon po siya napunta sa bukid ni Boaz. Yung bukid na yon, yun po ay pag-aari ni Boaz at yung mga nag-aani po ron, yun po yung mga kanyang mga tao. At nagkataon na doon siya napunta. Tapos, dumating yung time na dumating po si Boaz. Dumating po siya at napansin niya itong si Ruth. At tinanong niya yung kanyang katiwala, sino ba itong babaeng ito? Yun, ganon. Tapos, ayan, sinagot po siya nung kanyang katiwala na ito po ay si Ruth na manugang ni Naomi na nagbalik na mula sa Moab. Tapos, siyempre, nabalitaan na ni Boaz kung ano po yung nangyari kay Ruth. Tapos, kanina pa natin pinag-uusapan si Ruth, di ba? Tapos, may tanong ako kung yun po, yung tungkol kay Ruth, sino po ba yung napang-asawa ni Ruth doon po sa mga anak ni Naomi? Diba, dalawa po yun si Mahon at si Kilion. Yun po. Diba? Naging palaisipan din kasi sa akin nung inaaral ko. Sabi ko, sino ba napang-asawa ni Ruth dito? Sa mga unang talata po kasi hindi natin mababasa yon. Pero sa pagtuloy-tuloy po natin, makikita natin. Yan po. Kaya pag-isipan nyo na kung sino yon. O alam na ng mga kabataan, may idea na kayo kung sino ron, yung naging asawa ni Ruth? Baka magbigay ako ng prize nito. Hindi pwede hula. Kahit sa buksan niyo yung Biblia nyo, mahirapan kayong hanapin yon. Huwag nyo lang isa-search. Ikaw. Sige, Tatay Osias, asawa ni Tatay Ruth. Sige po, tuloy po tayo, pero mawi-witness din po natin yan. Sige, tuloy po tayo. Basahin po natin yung Ruth 3, 1, 4, and 6. Ayan po. Pa-flash po ako yan. Sabi po dyan, isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Sa 4, tingnan mo kung saan siya matutulog
lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa, at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Sino po ba yung tinutukoy ni Naomi diyan sa mga talatang yan na gusto mapang-asawa niya para kay Ruth? Sino po ba yon? O, syempre si Boaz po, di ba? O, yun. O, sila po yung magka-love story. Yun, di ba? Sa kaugalian po kasi ng mga Hudyo, meron po silang tinatawag dyan na Kingsman's Redeemer. Meron pong ganung kaugalian sila na ang sabi doon sa tradisyon ng Israel, ang isang malapit na kamag-anak ay may obligasyong tubusin ang ari-arian at pangalan ng pamilya ng isang yumao sa pamamagitan ng pag-aasawa sa byuda. Ito ang dahilan kung bakit lumapit si Ruth kay Boaz. Di ba? Dahil naging byuda po si Ruth, tradisyon po sa mga Israelites na pwede po siyang panagutan nung malapit na kamag-anak. Siyempre po, ang isinasalba po raw dito ay yung pangalan nung pong naging byuda para po hindi mawala yung mga ari-arian, di ba? Yung mga magtuloy-tuloy po yung ang tawag na lineage. Actually, kailangan po ito talagang mangyari sa buhay ni Ruth. Sapagkat ito pong lahi ni Ruth, ito po yung lineage po ng ating pong Panginoon. Diba? Kaya dito pa lang po ay in-explain na kung paano po yung mga kaganapan, kung bakit ang isang Moabita ay napang-asawa ang isang Israelita na si Boaz. O ngayon, ituloy po natin. Yun po yung tradisyon, ano? Sabi pa po rito sa Ruth 3, 8-12, yun po, nung di ba ginawa na po ni Ruth yung inuutos ng kanyang biyanan, at nung nahiga po siya doon sa paanan ni Boaz, at ngayon, ito na po yung nangyari. Nang maghahating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po ang inyong lingkod, sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Diba? Verse 10, sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh, higit na kagandahan loob sa aming angkan ang ginawa mong ito, kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa akin. O yun, di ba? Napakaganda po nung naging reaction po ni Boaz doon sa ginawa po ni Ruth. Kumbaga, kinilala po ni Boaz yung pagbibigay ni Ruth ng sarili niya sa kanya. Para siya ay panagutan, para siya ay itaguyod. Ginampanan naman po ni Boaz yung kanyang tungkulin.
bilang malapit na kamag-anak na pananagutan niya yung obligasyon kay Ruth. Subalit, dun sa last verse, sabi po dyan, ngunit meron pa tayong mas malapit na kamag-anak. Si Emelec po ay may mas malapit pang kamag-anak bago po si Boaz. Sabi po sa tradisyon, ang pinakamalapit na kamag-anak ang may unang obligasyon para tubusin. Yun po yung tawag pala ron, tubusin. Ang ari-arian at pangalan ng pamilya ng isang yumao sa pamagitan ng pag-aasawa sa byuda. Yun po yung kanilang kaugalian. So, ang ginawa po ni Boaz, nagpunta po siya doon po sa pintuan ng lungsod. Kung maalala nyo po, di ba, yung Bethlehem, yung mga lungsod po sa kanila kasi may mga pader eh. Tapos may gate. Ayan, parang ganon. Tapos, si Boaz po, dahil gusto niyang akuin o tubusin tubusin si Ruth, tumayo po siya doon sa harapan po ng gate upang abangan po doon yung kanilang kamag-anak. Yung kanila po malapit na kamag-anak. At ngayon, ayun po, at upang ito ay kanyang kausapin. Ayun po, sabi po sa Ruth 4:2-6, basahin po natin. Ayan, sabi po dyan, tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyayahan din maupo roon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kamag-anak, ngayong nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa palagay ko'y dapat mo itong malaman, sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibilihin ko, sagot ng lalaki. Yun po yung sagot ng lalaki. Bibilin po daw niya. May kasagunod pa ba yan? Ayan. Agad na sinabi ni Boaz, kung bibilihin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang byuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, kung ganoon, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan. Yun po. So, ibig sabihin, tinanggihan na po nung lalaki, nung mas malapit na kamag-anak, yung pong pagtubos. Dahil, nung marinig niya na kasama sa bilihan po si Ruth, siyempre, pag binili po kasi, kailangan pakasalan din niya si Ruth. Pero ayaw po nung lalaki, yung mas malapit na kamag-anak, kaya tinanggihan din niya. Kaya ang nangyari po, doon po sa harap ng mga 10 witness, sinabi ni Boaz na sa pangyayaring ito ay ako ang tutubos sa mga ari-arian ni Naomi at pakakasalan ko si Ruth. Yun po yun nangyari. Kaya, ayun, ganun po yung istorya. Yung love story, actually mahaba pa siya, sinamarize lang natin para sana naintindihan nyo. Alam nyo, napakahalaga po ng istorya na ito ni Ruth at ni Boaz at gayon din po si Naomi. Sapagkat sa Ruth 16:17 ay ganito po yung sabi. Ayan. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inilagaang mabuti.
Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. Ibig sabihin po, si Obed po, yung anak po ni Ruth, siya po yung lolo ni David. Si David po ay siya po yung ninuno ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ngayon, ayun, dito po ako matatapos. Actually, dapat may mga kasunod pa. Yun po, yung root redemption to all. Paplas ako ng picture. Yan po. Gusto ko sana kasing gawin na pag-aralan dahil ito pong istorya ni Ruth napakahalaga po sa atin na mga hindi Israelita na tayo ay mga ano tawag ni Apostol Pablo sa atin? Mga hintil, yon. Tayong mga hintil. Sapagkat si Ruth po ay nagmula po sa isang hintil din, isang Moabita. Di ba? Si Ruth po ay hindi po Israelita. Kung bakit po nagkaganoon, meron pong mga pinakakahulugan. Kaya lang po, medyo mahabang pag-uusap. Kaya po, to be continued natin, no? Diba? Kaya, yun po, sana po nakapulutan niyo po ng aral. Ngayon, yung pong tungkol dun sa, ayan, eto na po. Yung, kung sino po yung napang-asawa ni Ruth. Nasaan na ba yun? Nandito po yun. Ito, babasahin ko po. Hindi ko na po nailagay dyan eh. Sa verse 8, sabi po dyan, sa Ruth 4:8 hanggang 10. Kaya nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya ang bumili, hinubad niya ang kaniyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Kasama rin po sa kaugalian yon. Dahil hindi po, inayawan po nung pinsan nilang mas malapit, yung pagtubos po doon sa mga ari-arian ni Naomi, hinubad po niya yung kanyang sandalyas at ito po ay binigay kay Boaz. Tapos verse 10, matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroroon, kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilion at Malon. Kasama na bilihan, ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon. So si Malon po yung asawa ni Ruth. Yan po. Doon na po ako nagtatapos. Sana po yung maikling love story ay nakapulutan natin. Pero yun po, sabi ko nga po, i-continue ko po para ma-connect po natin doon po sa root redemption of all. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe, TNP John. Joey pala, sorry. May continuation po kasi. Ngayon po, idadako na po tayo sa paghahandog kasabay po ng tanging awit ng kapatid Noah Pagkalinawan.
It is extravagant. Your friendship, it is intimate. I feel like moving to the rhythm of your grace. Your fragrance is intoxicating in your secret place. 'Cause your love, it is extravagant. Spend wine in the arms of Christ. It's the love that covers sin. No greater love I ever know. You consider me a friend, touches my heart again. Love, it is extravagant. Your friendship, it is intimate. I feel like moving to the rhythm of your grace. Your fragrance is intoxicating in your secret place. Your love, it is extravagant. I spend wine in the arms of Christ. It's the love that covers sin. No greater love I ever know. You consider me a friend. I spend wine in the arms of Christ. It's the love that covers sin. No greater love I ever know. You consider me a friend, rupture my heart again. Your love, it is extravagant. Your friendship, it is intimate. Maraming salamat po. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating pananalangin. Sama-samang pananalangin po tayo. Maging ang nasa online po na pananambahan ay sumabay po sa ating pananalangin. Patuloy po natin ipanalangin. Lahat po ay papanalangin po natin ang ating minamahal na Pastor Er. Sa group 1 po ay, sa prayer group 1 ay, ang mananalangin po doon ay ang mga kabataan. Lahat po ng kabataan kasama po ang technical. Doon sa group 1. Sa group 2 naman po, prayer group 2 ay sa kababaihan. Kasama na rin po rito yung sa group 3. Kababaihan, group 2 and group 3. Kasi, yon. Sa group 4 po ay sa mga TNPs at kalalakihan. Sige po, sama-sama na po tayo upang tayo ay manalangin. Inuulit ko po ulit. Sa group 1 ay ang mga kabataan, 1 and 2 yun. Sa group 2, prayer group 2 and group 3 para sa kababaihan.
Group 4 po sa TNPs at kalalakihan. Sige po. Maganda kasi tumawa kayo. May papel.
Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, aming Ama, sa inyo po ang aming papuri at pasasalamat. Salamat ng marami sa araw na ito, sa aming pong gawain. Sa inyo po namin itinataasan lahat ng ito. Gayon din, Ama, nawa ang aming pong mga dalangin ay dinggin ninyo, Ma. Nawa ang aming pong mga inilalapit, mga karamdaman, ay pagalingin ninyo, Ma. Lalo na po ang aming pong pagdalangin sa aming pong mahal na Pastor na tunay na sumasapit siya ng paghihirap sa kanyang pisikal na katawan. Subalit, alam namin na kayo po ang makapangyarihan sa lahat, kayo po ang nakababatid ng lahat, kayo po ang nagkakaloob ng kagalingan sa bawat isa, Oma. Kaya naman, inilalapit namin sa inyo ang aming pastor, pagkaloob niyo po sa kanya ang kagalingan na minimithi po ng bawat isa. Gayon din ang pag-alalay, ang pagkalinga sa kanyang pamilya, Oma. Ama, maraming salamat sa inyo sa gabing ito na ang inyong mga anak ay narito, nagkatipon upang kayo ay sambahin, O Ama. At sa pagkakataon ito, Ama, ay ang dinadalangin namin, ang inyong pong pagbabasbas sa iisang Diyos na ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Magandang gabi po sa inyong lahat.